Si Nestor ay 20 taong gulang, panganay sa 8 magkakapatid. Simula nang mamatay ang kanilang ama, siya na ang tumulong sa ina para sa kanilang kabuhayan. Naranasan na niya ang iba't ibang mabibigat na trabaho tulad ng pagiging kargador, pangungopra at laborer. Ang hirap ng kanyang pinagdaanan ay bakas sa kanyang katawan, matipunong dibdib at malalaking braso at hita. Sa taas na 5'10", matangos ang ilong at sinasabi ng marami na may nangungusap na mga mata. May maipagmamalaki rin naman si Nestor. Para kay Nestor, ang mahalaga ay ang perang kikitain araw-araw para sa kanilang pagkain. Hindi siya tulad ng ibang kabataan na kapag nagkapera ay nasa inuman o barkada siya. Kapag may bakanting oras ay nagpapahinga lang sa bahay. Trabaho lang ang inaatupag niya dahil sa bili ng kanyang ama na huwag pababayaan ng mga kapatid. Dahil dito, wala pa siyang karanasan sa pag-ibig o sa pagkakaroon ng kasintahan. Nang makaipon siya ng kaunting halaga, nag-down payment at hinughulugan niya ang isang pedicab, isang dipadyak na tricycle. Ito ang pinila niyang hanap buhay dahil mura ang pamasahe at kontrolado niya ang kanyang oras. Bagamat may mabigat pa rin na trabaho, sarili niya ito at walang gasto sa gasolina. Bukod pa dito, patuloy pa rin siyang nagsa-sideline sa pag-aakyat ng niyog at paglilibor. Halos araw-araw at gabi siyang nagtatrabaho. Wala na oras para sa sariling luho at kaligayahan. Minsan naiisip niya kung normal pa ba ang kanyang buhay dahil pagkaramdam niya, wala siyang sariling mundo. Isang araw, habang nagdadrive siya ng pedicab, 10:00 na ng umaga at halos walang pasahero dahil walang pasok ang eskwelahan. Nagpasya si Nestor na umuwi muna para magmeryenda. Habang dumadaan siya sa harap ng isang bagong tayong bahay, nakita niya ang isang lalaki. Sa tingin niya ay nasa edad na 25. May buhok na halatang kinulayan. Maputi, maganda ang tindig, at higit sa lahat ay magandang pangangatawan. Hindi inaasahan ni Nestor na mapapansin siya nito dahil ang tipo nito ay hindi sasakay sa pedicab. Ngunit nang lingunin niya ito, kinawayan siya ng lalaki. Agad siyang bumalik at huminto sa harap nito. Sumakay agad ang lalaki at agad naman siyang umarangkada papunta sa bayan. Pagdating sa bayan, nagtanong si Nestor, "Saan ko po kayo ihahatid, sir?" Bumiti ang lalaki at tila nalito. "Ano nga po pala ang pangalan mo?" ang tanong nito. "Nestor po, sir. Saan po tayo?" ang sagot ni Nestor. "Tawagin mo na nga lang akong Jean. Hindi naman tayo magkakalayo ng agwat eh," ang sagot ni Jean. "Ganito na lang, Nestor. Magkano ba ang kinikita mo sa isang araw?" ang tanong nito. Nalito si Nestor kaya ipinarada muna niya ang pedicab. "Depende po yan, sir. May 300, may 200, at kung mamalasin, di pa nakakaabot sa 50. Kung ganun, bibigyan kita ng 400 at aarkilahin ko itong pedicab mo at serbisyo mo ng isang araw. Ngayon na. Libre kain. At kung saan man ako magpunta sa araw na ito, nandun ka rin. Parang bodyguard. At wala pa yan. Kapag nag-i-enjoy ako sa'yo, mas malaki ang tip na ibibigay ko," ang sabi nito. Nagkamot ng ulo si Nestor.
Iniisip niya ang salitang mag-enjoy dahil malaswa ang dating nito sa kanyang isip, lalo na mula sa isang lalaki. May mga pagkakataon kasing may mga baklang sumasakay sa kanya at nagpaparamdam. Ang iba ay nanliligaw pero di niya pinapatulan. Kaya naisip niya na baka seks ang ibig nitong sabihin. Pag nagkataon, siguradong lagpak siya dahil wala pa nga siyang karanasan. Yung pong mag-enjoy kayo sa akin, ano po bang ibig sabihin nun? Ang tanong nito. Napangiti si Jin. Edi kapag napasaya mo ko sa mga kwentuhan natin o sa pagsama mo sa akin sa araw na to, basta, sobrang lungkot ko kasi Nestor eh. Ang dagdag niya. At saka, Jin na nga lang pala ang tawag mo sa akin. At wag mo na akong pupuin. Nakakainis ka eh. Ang biro niya. O ano, deal na ba? Ang tanong ni Jin. O sige po. Ay, Jin pala. Pero kailangan ko pa bang magbihis? Yahay kasi itong suot ko eh. Naka-shorts lang ako, tagpi-tagpi pa. O sige, pero rugged lang din ha dahil di naman party ang pupuntahan natin. Iikot-ikot lang tayo sa plaza. Sumaglit muna sila ni Jin sa bahay ni Nestor. Habang naghihintay si Jin sa kanya, mabilis na naligo at nagbihis si Nestor. Kahit nakatsinelas lang, nakasuot siya ng faded straight cut na maong at body fit na puting t-shirt na nagpapakita ng kanyang matipunong dibdib at maskuladong braso. Inalagaan din niya ang kanyang buhok at nilagyan pa ng langis. Pakiramdam niya, noon lang siya sumigla ng ganon at masigasig siyang papansin. Ayos ang forma, ang pogi mo. Ang sambit ni Jin na bumalik si Nestor. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga. Siyempre naman, ang gwapo-gwapo yata ng amo ko. Ang sagot naman ni Nestor. Bolero ka din pala at sabay tawa naman ni Jin. Alam mo Nestor, aayusan ka lang ng konti. Tatalunin mo na ang ganda ng forma at itsura ng mga artista at modelo dyan. Wala sila sa'yo eh. Ang ganda ng tindig mo, ang katawan, mukha. Wow talaga. Napakaswerte ng magiging partner mo. At sigurado ako, magiging proud na yun sa'yo. Initian lang ni Nestor si Jin. Bumulong siya sa sarili na sana nga. At sana din meron. At tumarangkada na siya. Unang destination nila ang isang floating barbecue restaurant. Simula na ba ng libre kain ko? Ang tanong ni Nestor. Tsaka sabay tumawa. Gumaan ang loob niya kay Jin at masaya siya. Ito ang pangalawang beses pa lang niyang nakapasok sa restaurant na yun. Ang una ay noong bininyagan ng anak ng amo niya. Ngunit hindi niya yun na-enjoy. Mahal kasi ang mga pagkain dito. Ang restaurant ay nakalutang sa dagat, presko ang hangin, at napakapayapa ng ambience. Gustong gusto rin niya ang kamayan at ang sarap ng barbecue nila. Pakiramdam ni Nestor na sa sandaling yun, isa din siya sa mga may kayang customer. Ganito pala ang buhay ng mayaman. Nag-i-enjoy. Sarap ng hangin, ng pagkain, walang pressure, masaya. Ang bulong niya sa sarili. Pagkatapos kumain, dumiretso sila sa plaza at pagkatapos ay sa shrine. Matagal na daw kasing hindi bumibisita si Jin sa mga lugar na yon. Simula noong mapunta siya ng Japan. May magagandang alaala daw kasi ang mga lugar na para sa kanya at gusto niyang sariwain. Alas 4 na ng hapon nang marating nila ang beach resort.
ang pinakahuling lugar na pupuntahan nila. Nakaramdam ng lungkot si Nestor. Siguro dahil napaitan siya kay Jean at naligayahan sa pagsama nito. O baka naman nanghihinayang siya na baka yun na ang huling pagkikita nila o malapit nang matapos ang kanilang araw. Naisip niyang babalik na naman siya sa nakababagot na buhay, ang pagpapakahirap at pagbabanat ng buto. Kumuha si Jean ng isang cottage at umorder ng pagkain at isang case ng beer. Maubos ba natin yan, Jean? Ang tanong ni Nestor. Hindi makapaniwala sa dami ng in-order. Kaya natin yan. Paunti-unti lang. Paglipas ng oras, di na natin namalayan na ubos na pala yan. Ang sagot naman ni Jean. Naginuman sila. Na medyo tumalab na ang ininom, naging seryoso ang usapan. Oo nga pala, bakit pala naisipan mong dito tayo mag-standby? Ang tanong ni Nestor. Isa kasi ito sa mga lugar na sobrang namiss ko. Dito nangyari ang pinakamasayang alaala ko at ng boyfriend ko. Dito nagsimula ang pagmamahalan namin at dito ko rin isinuko ang pagkalalaki ko. Alam mo, ang saya-saya ko sa mga araw na yun. Kala ko, hindi na matatapos ang lahat. Ang sabi ni Jane. Kitang-kita ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ramdam ni Nestor ang matinding kalungkutan at pangungulila niya. Nasaan na ba ang boyfriend mo ngayon? Ang tanong ni Nestor. Wala na siya. Nag-asawa na. Iniwalan niya ako nung mapunta ako ng Japan at nalaman niya na nakipaglibin ako sa isang matandang Hapon. Hindi daw niya masikmura ang naging karanasan ko. Nung nagkita kami, nakita ko ang asawa niya at ang kalagayan nila. Kapos sa pera, ngunit naiinggit pa rin ako dahil dama ko ang pagmamahalan at kaligayahan nila. Kabaligtaran naman sa kaligayahan ko. May pera nga ako, ngunit may malaking kulang naman. May kung anong hinahanap-hanap ako na hindi ko matagpuan. Hindi lubos maunawaan ni Nestor ang nararamdaman niya sa narinig. Hindi niya alam kung paano ibsan ang kalungkutan ni Jean. Ba't ka pa pala napatpad ng Japan? Ang tanging tanong niya. Tulad mo, mahirap lang din kami. Nag-iisa lang akong anak. At nung namatay ang mga magulang ko, may nagkalok sa akin na magtrabaho ng Japan bilang entertainer. Nakapasok naman ako at yun. Sa narinig, di maiwasan ni Nestor na ikumpara ang sariling kalagayan na halos magpakamatay na sa hirap ng trabaho, makamit lang ang kapiranggot na pera. Ang kaibahan lang ay hindi niya minsan inisip na gamitin ang katawan upang umangat ang kalagayan. Hanggang ngayon ba ay nagja-Japan ka pa rin? Ang tanong ulit niya. Hindi na. Ayoko nang bumalik pa doon. Bago mamatay ang kalibin kong Hapon, pinatayuan niya ako ng bahay. Yun yung kung saan kita pinara kanina. Nakapundar din ako ng maliit na parlor. Nakabili ng palayan, isang sasakyan. Tama na yun. Dito na ako sa atin. Yun naman pala at least nagbagong buhay ka na. Ang sabi ulit ni Nestor. Halika, may papakita ako sa'yo. Tumayo si Jean at hinawakan ng kamay ni Nestor. Hinila patungo sa isang malaking puno ng kahoy na di kalayuan sa cottage. Umupo siya at hinukay ang parte sa may gilid ng puno hanggang sa umusli ang isang pirasong lumang tsinelas.
Ano yan? Ang tanong ni Nestor na nalilito. Ang puno ng kahoy na to ay tinatawag naming Denjin. Pinagdugtong ng mga pangalan namin ng boyfriend ko. Dennis ang pangalan niya. Nagsumpaan kami na dito namin ilalagay ang tigi-isang kaparehas ng tsinelas namin. Kaliwang tsinelas sa kanya at kanan naman sa akin. Tinan mo, tanging ang kanan na lang ang natira. Sabay hugot noon at pinagmasdan nitong maigi. Tila wala pa rin nagbago sa tsinelas ko, ang dugtong niya. Maya-maya, ibinaunan niya muli ito sa may buhangin. Nasa na yung tsinelas ng boyfriend mo? Ang tanong ni Nestor. Nung maghiwalay kami, itinapon ko na ito sa dagat. Binigyang laya, pinakawalan. Ewan kung saan na siya napadpad. Ang alam ko lang, masaya na siya. Di ka pa ba nakakalimot? Bumutong hininga ng malalim si Jin. Gusto kong tanggapin pero nandito pa rin ang sakit eh. Pero sabi rin nila, natuluyan ko na raw malimutan si Dennis kapag may nahanap na akong isang taong papalit sa kanya. Dito sa puso ko. Ang taong maglalagay din ng tsinelas niya sa ilalim ng punong ito. Hindi na nakakibo si Nestor. Kahit hindi pa niya naranasan ang umibig, ramdam niya ang lungkot na bumalot kay Jin. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Sobrang seryoso naman. Biglang paglihis ni Jin nang mapansin niyang tinablan din si Nestor sa malungkot niyang kwento. Oo naman. Ano nga pala ulit yung sinabi mo? Hindi ka pala nakikinig eh. Nakakainis naman. Gwapo ka sana kaso bingi nga lang. Natahimik silang pareho ng ilang minuto hanggang muling nagkwentuhan at nauwi ang usapan sa relasyon at sa sex. Na-experience mo na bang makipag-sex, Nestor? Ang tanong ni Jin. Pakiramdam ni Nestor ay pulang-pula ang pisngi niya at tila ng lamig ang buo niyang katawan sa di inaasahang tanong. Sa buong buhay niya, noon niya lang narinig ang tanong na yon at sa isang kapwa lalaki pa. Huwag ka nang mahiya, okay lang sa akin yan. Natural lang na pinag-uusapan yan sa kagaya nating nasa taming edad na. Ano na? Ang pangungulit ni Jin. Hindi pa eh. Hindi pa nga ako nakaranas ng relasyon. Kahit halik, di ko pa naranasan. Ang sagot nito. Talaga? Pero hindi ka naman ba hindi ka naman ba attracted sa kapwa mo lalaki? Ang tanong nito. Hindi ang mabilis na depensa ni Nestor. Ito bang katawan na to mukhang hindi attracted sa babae? At sabay unat ng mga braso niya at ipinamukha yon kay Jane. Hindi alam ni Nestor kung ano ang pumasok sa isip ni Jane at bigla na lang siyang sumigaw. Virgin pa itong si Nestor! Ang naisigaw nito. Hindi na naituloy ni Jane ang pagbigkas sa pangalan ni Nestor dahil bigla niyang tinakpan ng bibig nito at dinaganan ang katawan nito sa sobrang hiyang nararamdaman niya. Inilak din niya ang mga hita niya sa mga hita ni Jane. Hindi ito makapalag. Nasa ganong ayos sila nang marahil ay dala ng matinding pagkakapahiya sa kanyang pagkalalaki at pumasok na rin sa isip ang tanong ni Jane tungkol sa sex. Virgin pa nga ako. Wala pang karanasan kahit sa paghalik. Pero kapag tinanggal ko ang kamay na to sa bibig mo,
at sisigaw ka pa rin, hahalikan na kita sa bibig kung yan ang gusto mo upang mag-enjoy ka sa akin. Napansin na lang ni Nestor na biglang natulala si Jean. Hindi ito kumilos at kitang-kita niya ang galit sa mukha nito. Pumalag ito at walang ilmik na tumayo. Patakbong tinungo ang cottage at naupo sa may hagdan. Sumunod si Nestor at naupo din sa tabi ni Jean. Jean, pasensya na. Patawarin mo ako. Di ko sinadyang saktan ka. Ang pagmamakaawang sabi niya. Hindi naman yun, Nestor eh. Ang gusto ko lang sabihin na itong pagpapasama ko sa'yo ay hindi dahil sa may masama akong balak. Nagjabayuki man ako, pero hindi ako ganyang ka-cheap. Hindi ako nakikipaghalikan sa kung sino-sino. Ang gusto ko lang ay mag-enjoy. Ma-experience sa mga bagay-bagay na hindi ko pa na-experience habang nasa abroad ako. At maibsan ang mga nadaramang sakit dito sa puso ko. Kaya ako nagpasama sa'yo. Kung gusto ko ng sex, marami dyan. At kung gusto mo naman ng pera, di mo kailangan gawin ng isang bagay na ayaw mo. Sabihin mo lang. Ang pag-explain ni Jean na halos tumulo na ang luha. Jean, wala yan sa isip ko. Maniwala ka. Talagang biro ko lang yun. Oo, aaminin ko na nung nakipag-deal ka para sa akin, nag-isip ako ng masama sa bonus na sinabi mo. Ngunit noong magkasama na tayo, nagkwentuhan, magbiruan, naramdaman ko ang sarap ng pakiramdam na mayroong taong pumapansin, nagmamalasakit, nakikipagkaibigan, at nagtiwala sa akin. Ngayon ko lang naramdaman ang mga bagay na nagbigay halaga sa akin. Jean, sa kabila ng pagiging ganito ko, na mahirap, driver lang ng pedicab, walang pinag-aralan, ngunit tanggap ang pagiging ako. Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Kahit hindi mo pa ako bayaran sa pedicab ko o sa oras ko, masaya na ako dahil nakilala ko ang isang taong katulad mo at naging kaibigan. Simula pa nung maliit ako, puro na lang kahirapan ang nararanasan ko. Wala nga akong natatandaang masasayang alaala eh. Kaya noong magkwento ka noong masasaya mong karanasan sa lugar na to, tahimik lang ako. Nag-iisip dahil naiingit ako sa'yo. At nahiling ko sa sarili na sana mayroon din akong naging masayang alaala. At sana dito yun, kasama ka. Ang paliwanag ni Nestor, naramdam ang pagtagos ng luha. Jean, simula nung maliit pa lang ako, nasasabak na ako sa mabibigat na trabaho. Nung mamatay ang tatay ko, ako na ang bumuhay sa pamilya ko. Wala na akong iniisip kundi problema sa pamilya, kapatid, at nakalimutan ko na may sarili din pala akong buhay. At sa araw na to, naranasan ko ang madama ang sariling buhay na yon. At napakasaya ko. Ramdam ko ang pagbigay halaga ng isang tao sa akin. Ikaw ang tao na yon. Pero kung hindi mo ako mapatawad, wala akong magagawa. At tuluyan na siyang humagulgol na parang batang busmos. Napaiyak na rin si Jean. Niyakap niya si Nestor. Tinaplos ang likod at ulo. Niyakap din siya ni Nestor. Pasensya ka na sa nasabi ko ha. Sorry Nestor. So friends na tayo ulit.
Nagkamay sila, nagtawanan at nagpahid ng mga luha. Para tayo mga baliw nito. Ang sabi ni Nestor habang tumayo at hinawakan ng isang kamay ni Jean upang alalayan siyang tumayo. Maya-maya ay umorder pa ulit si Jean ng kalahating case ng beer at nagkwentuhan ulit sila. Medyo lasing na sila nang bumalik na naman ng topic sa karanasan sa sex. Totoo bang wala ka pang karanasan, Nestor? Ang tanong niya. Di ka ba naniniwala? Ang sagot naman ni Nestor. Kasi sa gwapo mo na yan, kahit sa kapwa lalaki, wala kang experience talaga. Ang pangungulit nito. Meron din mga nagpaparamdam kaso ayokong pumatol. Ayoko kasing gumawa ng ganoon na dahil sa pera. Kung gawin ko man, yan ay dahil gusto ko. Gusto ko yung tao at walang perang pinag-uusapan. Sa tatay ko natutunan ng paninindigan. Hindi daw lahat ng bagay ay madadaan sa pera. At ang pera ay pinaghihirapan. Kaya noong sinabi mo na sabihin ko lang kung gusto ko ng pera, nasaktan ako eh. Parang sobrang napakaliit ng pagtingin mo sa pagkatao ko. Pero naiintindihan kita. Iba-iba naman kasi ang pananaw natin sa buhay. Ang sabi ni Nestor. Sorry din sa nasabi ko ha. Ngayon ko lang na-realize na masakit pala talaga yung nasabi ko. Sabi ni Jean. Wala na sa akin yun, Jean. Kalimutan na natin yun. Ibang topic na please. Ang pabiro ni Nestor. Okay, balik na lang tayo sa topic. Huwag kang magagalit sa tanong ko ha. Ano bang type mo sa isang tao? Ang tanong ni Jean. Napangiti si Nestor. Halos hindi makasagot. Di ko alam eh. Siguro, maganda ang kalooban, mabait. Pero sa tingin ko, kahit sino basta kapag nandyan siya, titibok-tibok ang puso ko sa sobrang galak. Ihinto ang galaw ng mundo at takbo ng oras. Higit sa lahat, dapat siya ang unang makahalikan ko. At una kong makaniig. Ang sagot ni Nestor. Ganon, ang corny naman. Ang sabi ni Jean sabay tawa. Napahinto siya sandali at nagsalita. May bahid ng lungkot ang mukha. Ako ba, sa tingin mo, mahirap ba akong mahalin? Ang tanong nito. Tila may sibat na tumama sa puso ni Nestor sa tanong na yon. Marahil awa. Hindi lang niya alam. Tiningnan niya si Jean. Sa itsura mong yan? Siyempre, marumi ako. Marami ng mga dumaan sa akin. Sabi ni Jean. Pero, di ba nagbago ka na? Sabi naman ni Nestor. Tumango lang si Jean. Nahihiya. Hindi na ako may busi, Nestor. Binitawan ng isang titig na puno ng pangunawa. At hindi niya alam kung ano din ang sumagi sa isip niya. Nang bigla na lang niyang sabihin kay Jean na gusto mo ulitin natin yung ginawa ko kanina sa'yo kung saan dinaganan kita. At nung sisigaw ka na sanang virgin pa ako, tinakpan ko ang bibig mo at sinabing hahalikan kita kung sisigaw ka pa rin. Natawa si Jean bigla. Gusto mo? Sige. Ang sagot naman ni Jean. Humiga siya sa papag at habang dinaganan siya ni Nestor at nagtagpo ang kanilang mga tingin, napangiti si Jean at sumigaw.
Tinitigan lang ni Nestor si Jean. Hinayaang sumigaw ng sumigaw habang pinagmasdan niya naman ng mga maliliit na detalye sa mukha nito. Ang mga matang nangungusap, ang mga mapuputi at pantay na mga ngipin, ang mga mapupulang labing nanghahalina. Napahinto din si Jean sa pagkasigaw nang mapansin niyang wala siyang reaksyon at nanatiling nakatitig si Nestor sa mukha niya. Tinitigan din siya ni Jean. Nagkasalubong ang kanilang mga titig. Ngunit nang bigla si Nestor na binitawan ng isang ngiti, sumigaw na naman siya. Hindi na nakumpleto ni Jean ang pagbigkas sa pangalan ni Nestor. Hindi napigilan ni Nestor na ilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Jean. Ginantihan niya ang mga halik na ito. Mapusok. Nag-aalab ang mga damdamin. Pakiwari niya ay tumibok-tibok ang kanyang puso sa sobrang galak. At tila huminto ang mga galaw ng mundo at ang takbo ng oras. At tuluyan na rin nilang inalis ang mga natitirang saplot ng kanilang mga katawan. Sa pagkakataon na yon, nangyari sa kanila ang hindi inaasahang una nilang karanasan. Nang matapos na nilang maipalabas ang bugso ng kanilang damdamin at humupa na ang mga init ng kanilang katawan. Nestor, meron ka na ring alaala na hindi mo malilimutan sa lugar na to. Nababalik-balikan mo. Nasabi ni Jean. Alam ko, Jean. Alam ko. At isang napakagandang alaala na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. At alam mo, may isang pinaka-importanting tao na bigla na lang sumulpot sa buhay ko at nagpaligaya sa akin na siyang pinaka-sentro sa napakagandang alaala na yan. Ang sagot nito, talaga? Sino? Ang tanong ni Jean na pabiro. Tinitigan siya ni Nestor at binitiwan ng nakakalokong ngiti. Gusto mo balikan kita ulit sa bibig? Sisigaw muna ako ng virgin ka pa. Ang loko ni Jean. Sorry, hindi na po ako virgin. Sabay kindat ni Nestor. Mag-aalauna na ng madaling araw nang ihatid ni Nestor si Jean sa bahay nito. Nang papadyakan na niya ang pedicab at aarangkada na, may napansin si Jean. Uy, bakit iisa na lang yung tsinelas mo? Nasaan na ang kalawang pares na yan? Ang tanong nito. Ngumiti lang si Nestor. Kilala mo ba si Nes Jean? Ang tanong ni Nestor. Nag-isip si Jean. Nalito. Nes Jean, sino yun? Yung malaking puno na malapit sa cottage na inarkilan natin kanina. Ang sabi niya. Bakit Nes Jean? At anong kinalaman noon sa tsinelas mo? Ang tanong nito. Ibinaon ko na siya doon. Para may kasama na ang tsinelas mo. At di na mag-iisa. Ang casual na pagkasabi ni Nestor habang sinimulan niya ang pumadyak. Hindi sumagot si Jean. Uy, nandiyan ka pa ba? Ang tanong ni Nestor.
Wala pa ring sagot. Nang silipin niya si Jean sa loob ng pedicab, nakita niyang pinapahid nito ang mga luhang dumadaloy sa pisngi niya. At alam ni Nestor, yun ay ang mga luha ng kaligayahan.